Sabi mo kung lalaki yan, parang gwapo mo ngayon. Pag kung babae, parang ang ganda mo ngayon. Diba? Biyaya. Praise God. Ay, nanonood si Mami Leti. Hi, Mami Let. Hello po sa inyo. Shout out to you. Yan, nag-request siya eh. Sabi niya, i-shout out daw siya. Anyways, let's declare po. Luke 4:18 to 19. Ayan. Deklara po natin. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. And let's declare ang ating culture, ang J1 culture. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Titigan mo yung katabi mo, partner, ikaw yan. Partner, ikaw yan. Praise God. Sino dito natutuwa kasi nandito na tayo, first Sunday of March. Woohoo! Sabi mo sa katabi mo, partner, praise God, katabi kita today. No, natutuwa po, katabi kita today. No? Kakatuwa po kahapon, no? Yes, yesterday is March 1, tama po ba? Kakatuwa, ang bungad ni Lord sa atin ay tayo ay may dinedicate na house. Woo! Praise God! Sa buhay, ng ang Simeon family, yan. Sabi mo sa tabi mo, kasunod ka na. Kasunod ka na. Kasunod ng iyaw. Bumili na kayo ng lalagyan ng susi. Kahit yung kitchen pa lang. Para may ilagay na kayong susi. No, yan. Kakatuwa po, sino dito nakakaalala ng ating pinag-usapan nung linggo? Pastor, basta nakaka-bless. Ating po pinag-usapan last Sunday ay ready, set, go. Sino dito ang mga nag-drive na baka may pumasa na sa inyo, no? Baka marunong na kayo sumunod sa traffic light. I believe marunong tayo lahat sumabay sa traffic light, And nung sa last Sunday, tandaan niyo yung pahuli, we declared na dahil tayo natututo, tumigil, huminto, at magpatuloy, ina-upgrade tayo ni Lord. At sinong nakapansin, last week, from the past week, madaming in-upgrade si Lord. Meron diyang nagyayaya pa Calgary kasi may bagong ganun. Calgary daw. Hindi ko alam kung Calgary o Regina ang gusto. May nag-upgrade, no? Nung isang araw kakatuwa parang midweek. Yung joined ang lahat ng LG. Parang si Pastora Janice ready na. Talaga nandito yung mga papastorin at mga pastore ready na yan, no? Baka sabi mo sa katabi mo, ikaw ang sunod. Akala mo siya lang, ikaw din. No? Kakatuwa po ang Lord. Talagang ina-upgrade ni Lord ang bawat isa. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang upgraded yan. No? Pansinin mo ang kilay, pansinin mo lipstick, pansinin mo ang buhok, pansinin mo ang gel. Yan, in-upgrade yan ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, ina-upgrade tayo ni Lord. Ina-upgrade tayo ni Lord. And today po, we're gonna continue our topic from last week. Yan. Dahil tayo ay natuto mag-stop and go, no? Dahil sa stoplight, ay today, i-remind ulit tayo ni Lord kung marunong na ba talaga tayo mag-go at huminto sa kalooban ng Diyos sa atin. Sino dito naniniwala magandang kalooban ng Diyos sa buhay niya? Sino dito naniniwala maganda ang inihanda ni Lord sa buhay mo? Amen. Aba, hindi na maihinto ang blessing. Naniniwala kayo eh. At today po, babasahin natin today, no? Kasi we're about to dive in another story. Who knows when to stop and go? Pag-uusapan natin ng isang tao sa Bible na nag-stop at nag-go. Yan. Basahin po natin ang ating Bible. Sino dito kilala mo si Jonah? Hindi yung kapag may babayaran ka, Jonah, hindi yun, di ba? Si Jonah. Let's open our Bible in the book of Jonah. Ito po ang Bible book na talagang kung titingnan nyo ay ilang page lang.
Okay, let's read. Jonah chapter 1 verses 1 to 3. Sabi dyan, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Yan, kinausap daw ni Lord si Jonah. Verse 2, go to the great city of Nineveh and preach against it. Inutusan ni Lord, ano sabi ni Lord kay Jonah? Go. Yan, pinapag-go. Ibig sabihin, ang stoplight ni Jonah ay naka-green. Naka-green. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Verse 3. But Jonah ran away from the Lord. Sino dito kapag nakita mong yellow, ang stoplight, magugo ka pa rin? Lord, patawarin niyo po kami lahat. Baguhin niyo po kami. Sabay-sabay kami. Sabi dyan sa verse 3, but Jonah ran away from the Lord. May sinabi si Lord na mag-go, pero si Jonah nagpunta sa kabila. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found the ship bound for that port. After paying the fare, bumayad na siya ng ticket, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Isa pang chapter na babasahin natin dyan. Jonah chapter 3. Yan. Jonah chapter 3 verses 1 to 5. Sabi dyan, ito yung time na si Jonah ay parang nahimasmasan. Nahimasmasan sa buhay. Verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Sino dito paulit-ulit na yung sinasabi sa inyo ni Lord? Baka naman paulit-ulit na yung sinasabi ni Lord, ito na yung time. Okay, na mag-go ka. Verse 2. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Verse 3. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Sumunod na. Si Jonah, praise God, sumunod na. Si Jonah, sino dito natutuwa? Kapag nakita mo yung kapatid mo or brothers and sisters natin here sa church, sumusunod sa Lord. Di ba ang sarap sa heart? Yung tipong akala mo dati ay takot maghawak ng mikropono. Kapag praise and worship ngayon, nagpapasayaw na. Nagtatawag ng dancer sa unahan. Di ba? Ibang klase. Verse 3. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city, malaking city. It took 3 days to go through it. It's very, I believe it's not a coincidence. Kasi, nung si Jonah ay, alam naman po natin story ni Jonah, no? Kung yung iba hindi pa, si Jonah yung napapunta sa tiyan ng isang malaking isda. Yan, hindi ko alam kung pumpano o ano. Basta nakain siya ng malaking isda daw, malaking isda. At nung siya ay nadoon sa tiyan ng malaking isda, 3 araw siya nadoon. 3 araw at 3 gabi. And it says here in the word, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a very large city. It took 3 days. 3 days din para maikot ang buong city ng Nineveh. Noon, wala pang car. Ibig sabihin nilakad niya yan. 3 days. Ang Edmonton po, kung lilibutin, parang siguro 1 hour doon pa lang sa Anthony Henday, palibot. Kung lalakarin mo yan, try mo. Balitaan niyo ako kung ilang araw. Kung gaano kalawak ang Edmonton o kaya gaano kalawak ang Sherwood Park kapag inikot ang Sherwood Park ng lakad. Verse 4. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. 40 days na lang kayo, mga Ninevites. No? Sabi ni Jonah, 40 more days and Nineveh will be overthrown. Verse 5, the Ninevites believed God. Naniwala agad ang Ninevites kay God. A fast was proclaimed, nagfasting sila, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Can you just close our eyes first? Let's bow our head and we're gonna pray. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you, we magnify you, O God, for bringing us here today, O God, in our place of worship. And Lord, we just pray for your move, Holy Spirit. We pray, O God, that upon this church, O God, continue to pour out the things, O God, na gusto mong ipaalam sa amin, O God. Lord, we believe, O God, that this is the season na ina-upgrade mo kami. And Lord, we are just excited, O God, that this time, O God, we're moving in the season of going, O God. And Holy Spirit, do the thing that only you can do upon this place, not just here, but also to the people on the other side of the screen. And Jesus, continue to sit in the throne of our hearts. Sa'yo namin pinagkakatiwala, Lord, ang aming service. Lord, be the one to be lifted up, glorified and magnified. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord.
Okay. Gaya nga po na sabi ko kanina, pag-uusapan natin si Jonah. Hindi, si Jonah. Si Jonah. Yan. Sino dito nakakakilala kay Jonah? Sino dito may kakilala kang Jonah? Ano daw? Basta si Jonah. Nasa Bible. Yan. Okay. Si Jonah, isa siya sa mga prophet nung una. No? Ang tatay niya nga daw ay si Amittai, ganyan. And if we're gonna check our Bible, ang Jonah po, ito lang. Yan. Ewan ko sa ibang translation. Ito lang dalawa. Samantalang yung iba, sobrang daming book, sobrang daming page. Pero kahit itong chapter na ito, no, dadalawang page halos magkaharapan pa. Grabing stop and go ang tinuro dyan ni Lord. In those few pages, numerous message from God was laid out. Alam niyo po, ang story ni Jonah is more than a story of big fish swallowing a man for 3 days and 3 nights. Ang story po ni Jonah is about the story of obedience and mercy. Sino dito marunong ka mag-obey? Sino dito ang estudyante pa, taas ang kamay? Mga estudyante pa, yan. Sa mga estudyante pa, sino dito naghuhugas ng pinggan? Wala daw. Kung hindi ka naghuhugas ng pinggan, baka naman marunong ka magluto. Baka naman hindi ka naghuhugas ng pinggan, marunong ka maglaba. Naka-washing machine na. Pastor, bakit naman yan ang sinasabi mo? Siyempre, bilang estudyante, inuutusan tayo. No? Kailan tayo mag-stop and go? Diba kung sa stop and go, pula na, titigil ka. Sa magulang, kapag pula na yung mukha ng magulang mo, saka susunod. Huwag naman, na. Okay. Jonah is a Hebrew prophet whom God used to lead the following to come to God. Ginamit ni Lord si Jonah upang itong tatlong ito ay makakilala kay Lord. Una niyang na-encounter sa story niya is yung mga sailors. Kasi nung siya ay tumakas kay Lord, meron siyang pinuntahang barko, tapos yung napuntahan niyang barko, to cut the long story short, ay may mga sakay na sailors, and then nung pagsakay niya, nung nasa laot na, biglang nagpadala si Lord ng malakas na hangin. Dahil si Lord ay nagpadala ng malakas na hangin, natakot yung mga sailor. At yung mga sailor, no, sabi sa Jonah chapter 1 verses 4 and 16, sabi dito, all the sailors were afraid, and each cried out to his own God. Sino dito, kapag natatakot ka, saka ka lang lumalapit kay Lord? I pray ngayon hindi na. Kasi tayo everyday nalapit kay Lord. Kasi natutunan na natin lumapit at kumapit sa Diyos. Amen. Hindi lang tayo lalapit kay Lord kapag tayo ay nangangailangan. Lalapit lagi tayo kay Lord kasi siya ang ating kailangan. Amen. Kasi kinakanta niyo yung Diyos patawad, pagkat ako'y makasalanan. Alam niyo yung kantang yan? Baka i-line up niyo yun ha, huwag niyo i-line up yun. Huwag niyo i-line up yun. Okay, let's continue. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. Bakit, pastor, sila ay pagan sailors? Kasi sinasabing pagan kapag iba ang sinasamba mong Diyos. Hindi si Yahweh. Meron silang Diyos-Diyosan. At ang nilapitan nila ay hindi si Yahweh. Ibang Diyos ang kanilang nilapitan. And they threw the cargo to the sea to lighten the ship. Sino dito? Kapag meron kang pinagtatagumpayan, meron kang problema, madalas ang nagiging una mong gagawin is magbawas. Pastor, sabi ng doktor, magbawas daw ako. Hindi yun. Ibig ko sabihin ay kapag meron kang, bakit mo lang iisipin na ang gusto ni Lord sa iyo ay kabawasan? Kaya nga, Jesus have laid out His life on the cross of Calvary para ikaw at ako'y dagdagan niya. Bakit ang iisipin mo, baka siguro kaya ako nagkakaganto, nakakaranas ako ng pangit kasi gusto ni Lord bawasan ang meron ako, no? Baka gustong bawasan ni Lord ang aking oras, baka gustong bawasan ni Lord ang aking kayamanan. Lahat naman ng meron tayo kay Lord galing. Ba't babawasan? Dadagdagan nga ni Lord. Yan ang isip. Kasi hindi si Yahweh ang sinasamba, ang isip nila, dahil hindi si Yahweh ang kanilang sinasamba, ibang kultura. Kasi di ba isa sa ating culture, I am a blessing, no? Kasi dahil yun ating culture, alam natin, tayo ay laging dinadagdagan ni Lord.
Kasi if we're gonna talk to people no, na wala pang relasyon sa Diyos, sila'y takot na takot. Especially kapag ngayon, tax season, no? Gaya ng testimony ni Pastor Janice. No? Kapag daw noong sila ay wala pang relasyon sa Diyos, lagi sila kapag tax season, lagi sila nagbibigay sa gobyerno. Pero dahil sila ay may relasyon ngayon sa Diyos, gobyerno ang nagbibigay sa kanila. Ganon katindi. No? Iba talaga kapag ang Diyos natin ay si Yahweh. Amen. And going back to the verse, but Jonah had gone below deck. Ito si Jonah, matalino, nagtago. But Jonah had gone below deck where he lay down and fell into a deep sleep. Samantalang yung kasamahan niya sa barkong yun, hindi na magkaintindihan. Tinapon na lahat, pati yung katabi, tinapon na din. Ay, para gumaan ang barko, safe sa alon. Si Jonah asap na tulog. Tingnan natin ang verse 16, Jonah chapter 1 verse 16. Sabi diyan, kinausap nila, no? Nagkaalaman na ang nangyari diyan kasi hinanap nila, sino kaya dito ang may kasalanan? Kung bakit ang barko natin ay ganito kalakas ang alon, baka tayo mamatay lahat. Tinanong isa-isa, baka ikaw, baka ikaw, baka ikaw. Tapos nakita nila si Jonah, nangyari diyan. If we're gonna read our Bible, sila ay, uso kasi dati yung parang nagbunutan sila eh. Yung parang nag-toss coin sila, nangyari, tingnan natin kung sino sa atin ang tao, no? O kaya hayop, o ganyan. Kasi nag-cast daw sila eh, nag-cast sila ng lots. Nangyari, ang tsumamba ay si Jonah. Ngayon nagkaalaman, ikaw palang may kasalanan. Kaya ang ating barko ay lulubog. O, ang sinakyan po kasi nila ay Titanic. Kaya, hindi, joke lang. Baka maniwala kayo. Okay. Ngayon, dahil nagkaalaman na si Jonah, ito nangyari. Verse 16. And the men, greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to Him. Kasi anong nangyari, sinabi ni Jonah, kasi tumakbo ako sa Diyos ko eh. Hindi ko kasi sinunod eh. At nung hindi ko sinunod si Yahweh, sumakay ako dito sa barko nyo, at ngayon, sabay-sabay tayong lulubog. Yun ang nangyari. Ayun ang nangyari. Si Jonah nandamay. Kasi si Jonah, hindi siya nag-go sa pinapagawa ni Lord. Nandamay siya. Lahat sila lulubog. Ngayon natakot. Natakot yung ibang sailors. Sabi diyan, and the men greatly feared the Lord. In instant, nakita nila ang power ng Diyos ni Jonah. In instant, nakita nila, yung Diyos pala ni Jonah kaya magpadala ng malakas na hangin. Samantalang ako, kanina pa akong nagulong dito, ang tuhod ko'y pudpud na, kakaluhod. Hindi man lang ako naririnig. Samantalang nung lumapit sila kay Jonah, ito ang nangyari. And the men greatly feared the Lord, and they offered the sacrifice to the Lord, and made vows to Him. In that instant, ang nangyari, sila ay sumamba sa Diyos, at nung si Jonah ay tumalon sa tubig, itinapon siya sa tubig, biglang kumalma ang paligid. Tingnan mo yung katabi mo. Dapat mo na bang itapon yan? Hindi. Hindi. Oh, pastor, kasi kapag kasama ko to, hindi makalma yung paligid eh. Hindi. Hindi. Okay. Ito ang isa pa sa mga na-encounter, no, si Lord sa pamamagitan ng buhay ni Jonah. Ang naka-encounter pa kay Lord dahil sa buhay ni Jonah ay ang hari ng Nineveh at saka ang mga Ninevites, including the animals living in Nineveh. Sabi sa Jonah, chapter 1, verse 2, ito yung time na inutusan ni Lord si Jonah. Sabi dito ni Lord, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Sabi ni Lord, pumunta ka doon sa Nineveh, sabi niya kay Jonah, dahil ang mga tao doon ay sobrang wicked na. Sabihin mo sa kanila na sila ay mag-repent at lumapit sa akin. Yun ang nangyari. Sabi sa Jonah naman, chapter 3, verse 6, sabi dito, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, ito yung time na sumunod na si Jonah kay God. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Verse 8. Ito ang sabi ng hari, but let people and animals be covered with sackcloth. Ang tindi ng hari. Hindi lang tao ang pinagrepent niya, pati hayop. Kasi sabi dyan, but let people and animals
be covered with sackcloth. Kaya po, sa mga may alaga, no, na pets, ako may alaga din, ano, katami ko isda sa bahay, mga 20 plus ata yun, kung bibilangin. No? Hindi kayo ang susunod sa hayop. Ang hayop ang susunod sa inyo. Ha? Kita nyo, ganong kami nagbakasyon. Hinayaan ko kayong magkainan diyan. Bahala na kayo diyan. Basta ako'y gagawa ng mga pinapagawa ni Lord. Kasi inutusan ako ni Lord magpakasal. Yun. Kaya kayo, kapag kayo ay may pet, edi tumigil ka dyan. Ako'y pupunta sa gawain, tumigil ka dyan. Ha? Hindi kayo, kasi nag-uusap po kami sa bahay. Yung isa gustong pusa. Yung isa gusto aso. Sabi ko, pag tayo nagkahayop, sigurado kayo, makakalis tayo lagi. Siguraduhin nyo tayo makakalis lagi at hindi kayo susundin ng hayop. Ay, hindi kayo susunod sa hayop. Kasi po, nangyayari here in Canada, ang tendency, dahil may alagang hayop, especially sa, lahat dito ay magbe-bear fruit. Magbe-bear fruit. Especially yung tanda nyo yung shinare ni Rabsan, especially sa mga couples. Dahil hindi sila magkaanak, ang nagiging anak ay hayop. At sobrang alagang-alaga, ganyan-ganyan. Ay ayaw na umalis ng bahay ka naman, naku, yung wala magpapakain. Ay siya, sino ang pet? Ikaw o yung aso? Kasi ang pet yung pinapasunod. Ay sino sumusunod? Ikaw o yung aso? Tanungin mo ngayon kung ikaw ay may alaga, sino ang pet sa atin dalawa? Magkalinawan. Kasi dito, sabi ng hari, but let people and animals be covered with sackcloth. Kamalayan ng mga hayop na sila may kasalanan. Pero inutusan ng hari but let people and animals be covered with sackcloth. Alam niyo po minsan, pag tayo prayer and fasting, dinadamay ko yung mga isda. Hoy guys, prayer and fasting daw, wala kayong kain today ha. Dinadamay ko mga yun. Abay, sabi pwede palang isama sila But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Kung mapapansin nyo, dyan sa mga na-encounter ni Jonah, tapos na-encounter naman si God, si Jonah ay prophet. No? Si Jonah dahil siya ay prophet, siya ay malaya, nakakalapit sa Diyos, at ang Diyos ay laging baba ng message sa kanya. Samantalang, itong mga sailors, yung hari ng Nineveh, tsaka Ninevites, wala silang relasyon sa Diyos. Pero bakit? Kung sino tong walang relasyon sa Diyos, sumunod agad. Samantalang si Jonah, na prophet, ay nagpunta pa sa kalayu-layuan, sumakay ng barko, nakain ng isda, napunta pa kung saan. Ang tanong, I pray and I hope na dahil tayo ay may relasyon na sa Diyos, hindi na tayo lagi mamimili. Hindi na tayo magagaya kay Jonah. May relasyon na tayo sa kay Lord Malinaw na sa atin ang pagsunod. Malinaw na sa atin ang obedience. Kasi, alam nyo nangyari, kung sumunod lang agad, no? Si Jonah kay Lord, di sana na-save agad ang Ninevites. Pero inalaw yan ni God. Kasi, kung hindi yan inalaw ni God, wala tayong realization na ganito. Let's compare the before and after. No? Before ma-encounter ni Lord yung mga sailors, meron silang kanya-kanyang Diyos. Meron silang mga kanya-kanyang nilalapitan. Pero nung nalaman nila na si Jonah ay hindi sumunod sa Diyos, bigla silang sumunod. Same thing, doon sa mga taga-Nineveh, maging doon sa hari. Nung nalaman nila na pinadala si Jonah ng Diyos upang mag-preach sa kanila ng salvation, agad-agad silang sumunod. I pray and I hope that in our church, makita natin na talagang ang Diyos ay may sinasabi sa bawat isa. May pinapagawa. Jonah, who was a prophet, had disobedience. May Lord na lumalayo pa sa kalooban ng Lord. Samantalang yung pagan sailors, king of Nineveh and Ninevites, they had an obedience instantly. Walang Lord, pero lumakad kaagad sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, sino ka dun? Tayo ay, lahat ng kaharap ko ngayon ay anak ng Diyos. At dahil tayo lahat ay anak ng Diyos, biyaya ni Lord, tayo ay malaya nakakasunod sa Kanya. Amen? Kung nagsimula lang si Jonah ng tama, hindi na siya mapapapunta sa tiyan ng malaking isda.
Kasi sabi sa Jonah chapter 2 verse 1, sabi diyan, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. Ano? Hinayaan pa ni Jonah siya ay makain ng malaking isda bago siya ay lumapit at bumalik sa Diyos. Alam nyo, like what we have discussed last week, tayo binibigyan ni Lord ng bagong simula. No? Kaya nga merong stoplight stop, go. Kapag pula, tigil. Kapag green, go. Tayo ngayon, I pray, ma-realize natin na merong green light si Lord sa atin. That it's time for us to go. Hindi na natin kailangang maging kagaya ni Jonah, na dadating pa sa point na kailangan mo pang maka-experience na makain ka ng malaking isda. Hindi naman literal, pero may dumating pang sitwasyon bago ka sumunod. No? I believe marami sa atin bago tayo nakasunod sa Diyos, may naging sitwasyon pa muna. Gaya sa aming family, hindi kami agad makakasunod sa Diyos kung walang mga nangyaring ganito, ganyan. Pero biyaya sa Diyos, biyaya ng Diyos. Without those struggles, hindi tayo kasing tibay ng ngayon. Amen? Kung walang mga ganong challenges na inalaw ang Diyos, hindi tayo ganong kalapit ngayon kay Lord. Amen? Kung nagsimula sa tama, mas magiging maayos. And praise God, today, tonight, dahil nire-remind tayo ng Diyos, kasi maaga pa naman no? Maaga pa in terms of the year. Hindi pa tapos ang first quarter, no? Still, pwede pa tayo magsimula ng tama this year. No? Kung meron tayo na experience from last year na alam natin na pinapagawa ni Lord and then we went other ways, I'm reminding everyone na you and me are positioned for change. Dahil alam mo, ang go and stop ng Lord, pwedeng magbago. At hindi lang ikaw ang babaguhin, pati lahat na nasa paligid mo. Gaya ng pagkakagamit ni Lord sa buhay ni Jonah. Amen. And we will continue yung last week, no? Yung effective ways to begin and start. Kung last week, ano yung one? Tandaan niyo yung one? Pastora Janice? Diba? Diba? Perfect. Number 2? Ano yung number 2? Basta yun. Yung number 3, pursue God. And yung number 4 ngayon, no? Based from the story of Jonah. Number 4, effective ways to begin and start again. Number 4, live a life of purpose. Sabi sa Jonah chapter 1, verse 2. Ito yung pangungusap ng Diyos kay Jonah. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. I pray and I hope that we, as followers of Christ, hindi lang tayo basta blinebless ni Lord. May rason. May rason kung bakit may sasakyan, no? Ngayon, alam niyo po, nakakatuwa, nakakabless si Lord kasi hindi na kami, kumbaga, nagtatanungan ng carpool. Ngayon, kung makikita niyo lang, dadalawa po yung car namin dyan kasi ako ang nakisabay. Nakisabay ako sa tatay ko. Kasi alam niyo po, pag dami ng sasakyan, pag dami ng pwedeng sunduin, nagkakaroon ng purpose. No? Kaya malaki ang bahay, no? Malaki ang binibigyan ni Lord ng shelter kasi para magkaroon ng gawain. No? Nakakatuwa kahapon doon sa ating pinuntahang bahay, dalawang fireplace. Parang pwedeng sabay ang life group dito. May isa sa taas, may isa sa baba. May purpose kasi. Palakpakan natin si Lord. No? May rason. Sabi pa nga ni Julian, Pastor, masarap mag-life group dito sa backyard. Sige, sabi mo ha. Sabi mo. Okay. Huwag nating kakalimutan ng ating buhay ay may purpose. At lalo kang magpupush magsimula kung alam mong may purpose ka. Kasi nakakatamad. Alam niyo yun, especially sa mga young people, pag bakasyon, when it's vacation time, it's really hard to wake up sa umaga kung wala kang work, no? Kapag bakasyon. Kasi, gagawin ko sa araw na to? Anong purpose ko sa araw na to? Di gumulong sa kama. Pero dahil may purpose ka, tandaan niyo yung, nagkamali ako ng patalas nung last time sabi ko,
Ano nga patalas sa sinasabi ay, para kanino ka bumabangon? Nescafe ka? Nescafe. Ano sabi ko nun? Skyflex ata ang sabi ko. Skyflex. Dahil may purpose ka, alam mo kung saan ka magsisimula. Dahil may purpose na binibigay sa iyo ang Diyos, alam mo kung ano ang step 1 mo. Hindi ka magsisimula ng wala kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi naman kung sino lang ang nag-utos kay Jonah. Ang nag-utos kay Jonah ay si Yahweh. At dahil inutusan ni Yahweh si Jonah, nagkaroon ng revival saan? Sa Nineveh. Kakatuwa. Nakita ko ang pusa ni Annalyn. Kakatuwa ang Lord. Dati, ang kita ko lang sa picture na doon, Rivera, Biglete, doon sa backyard, dati ng Pastor Ernest. Ano pang Red Pio. Sabi ngayon ay parang sa backyard nila, isigib na tayo lahat. No? Biyaya ng Lord. Bakit? Kasi, I believe, sila ay nagkaroon ng purpose. At maging tayong lahat na nadito dito, magkakaroon ng purpose. Imagine, kung lahat tayo na dito, malinaw sa atin ang purpose natin, baka in no time, tayo ay i-bless palalo ni Lord na mas maraming kapatid. Amen. Kung ikaw noon ay sobrang active kay Lord, nung ikaw ay youth, kasi si Jonah siguro kaya siya naging prophet, no? Siya ay talagang lapit na lapit sa Diyos, no? Nung una. Pero nung time na to, parang nagdadalawang isip siya kung pupunta ba talaga siya sa Nineveh kasi hindi niya alam kung susunod ba talaga yung mga Ninevites. Dahil ikaw ay may purpose, ang purpose mo, hindi magbabago kapag nagbago ang season. Dahil ikaw ay may purpose, hindi porque ikaw ay on fire noon, hindi ka na on fire ngayon. Kung ikaw noon ay sobrang active kay Lord, especially sa mga young adults, 60 pababa. Kung ikaw ay sobrang active noon nung ikaw youth, ngayon nagkaedad ka na, nagkaasawa, nagkaanak, hindi ibig sabihin, wala ka ng mission. Hindi ibig sabihin, wala ka ng burden from the Lord. May purpose ka pa rin. Kasi, mag-iba man ang season, same pa rin ang mission. Different season, same mission. Kasi it could be na si Jonah, nagkaroon siya ng different season sa timeline niya. Kaya parang sa isip niya, bakit ako agad susunod sa Diyos? Baka kasi nagkaroon siya ng ibang priorities. What if? Sabi ko kanina, sino ko kausap kanina, kakatuwa dito sa Sherwoody, buntisang-buntisan. Sunod-sunod. Kaya doon sa may mga gusto, kayo na ang sunod. Doon naman sa wala pang asawa, tigil-tigil muna. Mag-asawa muna, magpakasal. Different season, same mission. Hindi porque may anak ka na, hindi ka na pwedeng gamitin sa church. Hindi ka na pwedeng gamitin ni Lord. Yung ka pa nga lalo mag-push kasi dahil may anak ka na, kailangan magkaroon ka ng burden sa next generation. Kasi kung natigil ang kilos si Lord sa isa, hindi natin makikilala ang Diyos ngayon. Salamat sa Lord kasi may nag-pray sa atin. Salamat sa Lord, may unang generation na iniluhod at iniyakan tayo. Iba man ang season mo, iisa pa rin ang mission. Tuloy ang mission, to win the lost, and to make disciples. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8, sabi dito, each of you should give what you have decided in your hearts to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, in all things at all times, in season and out of season, having all that you need, you will abound in every good work. Alam niyo po ang verse na yan, minsan nami-misinterpret natin, akala natin is just about sa pagbibigay, pero no. Yang pong verse na yan, it's also about the things that we can work, we can do for the Lord. Alam yung tipo, dahil alam natin na tayo pinapagaw ni Lord this time, na pinapatigil ng Diyos, yung mga dapat itigil, dahil pinapagaw tayo ng Lord, alam mo na na ikaw ay mag-a-abound in good work. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya at biyaya ng Diyos. Because we know, sino dito, masaya ka na nagsaserve kay Lord. And how much more, kapag yung dati, nagsaserve ka lang ngayon, mentor ka na. Kahapon, nag-date kami ni Kuya Albert. Kami, napag-usapan namin ng worship team. Pinag-uusapan namin kayo. Yari kayo, joke lang. Kasi ang this time, kailangan nating mag-mentor ng isa't isa. Kailangan nating paramihin ang ating sarili. Hindi lang biologically, pero spiritually.
Amen? Kasi may purpose. May purpose kung bakit ka part ng ganitong ministry. May purpose kung bakit ka part ng ganitong ministry. Bakit? Ikaw ang may kaya niyan. Ako, to be honest, ngayon lang po ako nagkaroon, I'm just walking, no? Kaka-second month lang na aming marriage. Kung kayo ay lalapit sa akin about sa marriage, pwede naman. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, lapit lagi kay Lord. Kasi yung pala na-experience ko, wala pa naman kaming anak. Kung tatanungin niyo, Pastor, ano yan? Hindi ko din alam. Wala pa. Pero ito ang kaya ko sabihin sa inyo. May purpose lagi. May purpose lagi ang Lord. Amen? Panglima. Ito. Sabi dyan, we need to live a life of sacrifice. We need to live a life of sacrifice. Jonah chapter 1, verse 12. Sabi dyan, Jonah chapter 1, verse 12. Pick me up. Ito si Jonah nagsasalita. Nung siya ay nahuli ng mga ibang sailors, ikaw palang may kasalanan. Sabi ni Jonah, pick me up and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Alam pala ni Jonah. Nakisakay pa siya. Alam pala ni Jonah na siya ang may kasalanan. Tutulog-tulog lang siya. Alam niyo po, this might sound like a sacrifice na gagawin ni Jonah, pero if we're gonna go deep between the lines, the real thing na nangyari dyan, para matapos na ang lahat, ang isip ni Jonah, para matapos na ang lahat, ako na lang ang bibitaw. Bigla mo yan. Para matapos na ang lahat, ako na lang ang bibitaw. Hindi naman nagwo-work. Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho. Hindi pa rin ako na-promote. Ako na lang ang magre-resign. Bahala kayo dyan. Ang tagal-tagal ko nang ini-invite. Yung friend ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-invite sa church. Ako na lang sasama sa kanya. Delikado. Ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray yung family ko na lumapit kay Lord. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila nakikita. Alam niyo po, ito nangyari kay Jonah. Imbis na siya ay lalong lumapit at kumapit sa Diyos, siya ay bumitaw. Kasi sabi niya, tapon niyo na lang ako. Ako naman may kasalanan. I pray, lahat ng kaharap po hindi ganun. Kapag meron tayong isang bagay na parang hindi natin nasunod kay Lord, lapit kayo uli kay Lord. Bakit mo itatapon ng sarili mo? Yung gusto nga ni Lord, buhatin ka. Sinabi yun ni Jonah kasi ayaw niya na magsimula uli. Ayaw niya. Ang change na nais ni Lord for Nineveh is very malapit na kay Jonah, pero hindi niya nagampanan yung pinapagawa sa kanya. At dahil hindi niya nagampanan, yung Nineveh hindi agad nakalapit kay Lord. Sa buhay ni Jonah, there was an absence of obedience. At because there was an absence of obedience, lack of obedience results to an opposite direction. Alam niyo, madalas, sino dito, dahil tayo naman ay lahat ay naging anak, no? Tayo lahat ay may magulang, nagkaroon ng magulang. Sino dito nakaranas, bago ka sumunod sa iyong magulang, to your parents, before you obey the commands of your parents, hinintay mo muna mag-red light yung mukha ng nanay mo. Opo, ito na po, susunod na po. Hinintay mo pa muna na mamula yung katabi mo bago ka sumunod. Alam nyo, madalas, ang bunga ng hindi pagsunod ay paglayo, pagpunta sa kabilang direksyon. At ang nangyayari ay, kapag napunta ka sa opposite na direksyon, sasabihin mo, buhay kaya ang Diyos ko? Rinig kaya ako ni Lord? Mapapakanta ka lang, natutulog ba ang Diyos? Kasi ang nararanasan mo, opposite sa alam mong pangako ng Lord sa iyo. Baka naman there is just absence of obedience sa buhay mo, kaya naman feeling mo opposite direction ka instead na merong direksyong inihanda sa iyo ang Diyos, opposite ang nararanasan mo. Siguro kaya you felt like you're in an opposite direction kasi instead of starting things with God, you started without God. Minsan, akala mo ay you're on the right track, no? Maya-maya, Lord, parang mali na to. Balik ka sa direksyon ni Lord.
Baka meron ka nang nadidisobey sa mga pinapagawa niya sa'yo. Kasi sabi sa Galatians 5 verse 17, sabi diyan, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Alam niyo po ibig sabihin yan? Yung gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Yung gusto kong mabago pero wala pa din. Gusto kong sumunod sa Diyos pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong lumapit sa Kanya pero parang mahirap pa rin. Ayan yan. Magkalaban talaga ang flesh tsaka ang spirit. Gusto mo mag-pray, antok ka na. Gusto mo na ipag-pray ang pagkain dahil gutom ka na, nangyari, nagpe-pray ka, nasa bibig na yung pagkain. Nagpe-pray ka na, naglalaban talaga ang flesh at spirit. Kaya nga, we must live a life of sacrifice. Kailangan mamuhay tayo in a life of sacrifice. Kala ko, Pastor, sabi mo, gusto ni Lord, dagdagan tayo. Bakit tayo magsasakripisyo? Pastor, akala ko, ang gusto ni Lord, tayo masaya. Gusto ni Lord, we are joyful. Gusto ni Lord, tayo heal. Bakit may sacrifice? Sabi nga ni Lord sa kanyang word we must carry our own cross. Pastor, akala ko tinapos na ni Lord. Siya na nagbuhat ng ating cross. Ang ibig sabihin yung carry your own cross, meron tayong mga burden na dadalhin. Kasi kung wala tayong mga burden, no, na ipagpe-pray kay Lord, kung walang burden, yung mga nauna sa atin, wala tayo dito. Kung walang mga nauna nag-pray sa atin, wala tayo dito. Kung hindi kami pinilit ng nanay ko dati, after church tayo magja-Jollibee. Wala ako dito. After church tayo mag-SM. Wala. Magkalaban talaga ang flesh at spirit. At dahil magkalaban ng flesh at spirit, lagi may sacrifice. Aayawan mo ang ayaw ni Lord at gugustuhin mo ang gusto ni Lord. Yun ang dapat. Kasi madalas sa madalas, ang gusto ni Lord sa atin taliwas sa gusto natin. No? Pastor, siya talaga yung nakalagay na sa kwarto ko yung picture niya. Pinagpe-pray ko na, may kandila pa nga. Ha? May kandila, ginawa mo ng altar. Pastor, napagdinipan ko, I dreamt of us growing old together. Wow. Bakit hindi pa kayo? Pastor, I believe na pinakita sa akin ni Lord ang ganitong bagay. Ito'y para sa akin. No? Sumunod ka muna sa Diyos. Sumunod ka kay Lord. Kung pinakita sa iyo yan ni Lord, si Lord ang magbibigay niyan sa iyo. Hindi sa effort mo, hindi sa kaya mo, hindi sa alam mo. Si Lord ang magbibigay sa iyo kasi sumusunod ka sa gusto ni Lord sa iyo. Amen. Nakakatuwa, alam niyo po nakakatuwa ang ating young people. May mga nag-aaral ng medicine, no? May nag-aaral na medicine, may nag-aaral ng basta madami nag-aaral. Culinary, may nag-aaral, no? May mga nurse, may mga engineer, ganyan. Ito ang tip ko sa inyo. Sundin niyo ang gusto ni Lord. At when you follow what the Lord desires of you, He will bless you so much more. Yan ang tip ko sa inyo. Kasi kapag tandaan nyo, kapag inuna si Lord, uunahin din kayo. Amen. Alam niyo po, isa pa regarding that verse, living a life of sacrifice, kontrolin ang bibig. Alam mo yung born again ka, pero hindi sa bibig. Yung born again ka lang, tapos sasabihin mo, ay, kainaman na yan. Patay kang bata ka. Ay, parang hindi naman born again yung Ay, kasi di pa nga kapag tayo na born again na in spirit, we speak life. We speak life. Anong pastor sabihin? Buhay kang bata ka. Pwede. Pwede. Naiintindihan nyo, di ba? Nagdaan tayo sa malamig na panahon. Sino dito na experience mo sabihin, parang maaraw today. Pero yung suot mo pang -40, parang maaraw today. Alam mo yon, we must live a life of sacrifice. Ayawan mo ang ayaw ni Lord. Gustuhin mo ang gusto ni Lord. Amen. Pangarapin mo ang pangarap ni Lord sa buhay mo. Alam niyo po, baka kasi sabihin nyo, siguro si Pastor Rex, bata pa lang pangarap niya maging pastor. Hindi. Alam niyo po dati, nung bukas pang ABS, joke. Ito, diyan ka magaling. Pero to be honest po, when I was younger, I was really amazed of people who is working in medicine field. Kasi, na-amaze ako, gustong-gusto kong pinapanood dati yung Grey Anatomy, ganyan-ganyan.
Sabi pa nga nung isang youth sa Edmonton, "Sir, mas alam mo pa sa akin yan, ako ang nag-nurse. Hindi ko nga yan alam." Kasi mahilig talaga ako dyan. Until such time, no, alam niyo po, 2019, si Lord ang naglagay. Kasi nung araw na yon, nung nilagay ni Lord actually pagiging pastor, title lang. Kung wala ka naalagaan, hindi ka pastor. Hindi ka matatawag na leader kung wala kang inaalagaan eh. Hindi ka matatawag na pastor kung wala kang function. Hindi ka matatawag na pastor kung wala kang bunga. Nung una, ang gusto ko lang, Lord, gusto ko mag-opera. Lord, gusto kong, kasi kaya nagkaroon ako ng desire na mag-aral ng medicine. Kasi when I was younger, my grand aunt passed away due to failure sa hospital. So sabi ko sa sarili ko, mag-aaral ako ng medicine para walang mag-fail sa medicine field. Until such time, dumating sa point na may mas mataas palang gusto si Lord. May mas gusto pala sa atin si Lord. Pagdating ko nga po dito sa Alberta, ang plano ko mag-LPN ako. Iba nangyari. Ang nangyari LPN, lumapit Panginoon now. Basta pinasok. Basta lumapit lang ako kay Lord. Until such time, dumating na sa point na ito na. Pangarapin mo ang gusto ni Lord sa'yo. At for sure, dahil pinapangarap mo ang gusto ni Lord sa'yo, yung gusto din ni Lord, hahabulin ka. I'll tell you this, walang lingkod ang Diyos ang naghirap. Walang lingkod ng Diyos ang pinahirapan ng sobra. Kaya naman, sabi ko nga kanina, lahat ng naririto, papastorin at papastora, ay siya. Baka yung katabi mo na. Sumunod ka na sa Diyos. Amen. Baka kasi masyado yung na-romanticize ang pagiging pastor, hindi po madaling maging pastor. Hindi po madaling maging pastor. Hindi madaling mag-isip ng susuotin. Hindi madali. Ayun na yung list na yun. List na yun sa susuotin eh. Pero yung point na sasabihin nyo, grabe yung sacrifice ni Pastor Rice kasi naging pastor siya. Hindi. Yung sacrifice mo going here, big sacrifice na yan. You sitting there, no, serving the Lord, being part of the ministry worship team, mas malaking sacrifice yan. Ang point is, ibang level ang binababa sa atin ni Lord. Iba't ibang anointing at level ang binababa sa atin ni Lord. Kaya po ako wala sa worship team, ibig sabihin mas talented kayo sa akin. Kaya wala ako sa media team, ibig sabihin mas marunong kayo dyan. Kaya wala ako sa usher team kasi baka instead na yayain ko sila sa church, yayain ko sila sa McDo. Nakikita niyo yun? Nilagay kayo dyan ni Lord kasi kayo ang may kaya niyan. Amen? We must live a life of sacrifice kasi alam ni Lord ang kaya mo, alam ni Lord ang binibigay niya sa iyo. Amen. Kaya alam niyo po, I'm really excited. Dadating yung time na hindi lang ako nakapag-share dito, lahat tayo. At kapag nangyari yon, alam niyo po, sobrang tuwang-tuwa si Lord. Kasi ano nangyari? Natuto lahat tayong mamuhay na may buhay, na may purpose, at mamuhay na may sacrifice. Amen. Hindi mo naman kailangan maging pastor para mayaya mo yung iba palapit kay Lord. Obedience ang kailangan. Obedience. May mas mataas na plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. At dahil may mas mataas na plano ang Diyos sa buhay mo, umanda ka. Number 6. Pang-anim, you must activate your anointing through faith. Sino dito alam niya may talent na binigay si Lord sa kanya? Walang... Sino dito alam niya na meron siyang gift of worshiping the Lord? Ayan, dahil may gift ka worshiping the Lord, no? Sobrang saya mong umaawit kay Lord. Sino dito may gift ka? Iba't iba ang ating gift. Alam niyo po, ang gift ay hindi lang nakikita dito. Ang gift ay hindi lang nadyan. Pwedeng gift mo ay magluto. Pwedeng gift mo ay mangamay ng tao. Pwedeng ang gift mo ay mag-follow up. Pwedeng ang gift mo ay ganito. Kasi iba-iba ang gift as a body. Ang kaya nga lang, hindi mo nagigets na may gift ka kasi hindi pa activated. Baka nga sinasabi ko sa mga youth, gamitin yung inyong kagapuhan. Gamitin yung inyong kagandahan. Kapag may nanliligaw sa inyong tatlo, ang meet up nyo ay sa church. Para ang unang ma-inlove sila kay Lord, hindi sa'yo. Alam nyo na ako sino tatawagan nyo.
Sabi sa Jonah chapter 3, verses 3 to 5. Sabi dyan, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed and all of them, from the greatest to the least, put on a sackcloth. Ibig sabihin, mula sa pinakataas hanggang sa pinakamababa, lahat sila nag-humble down sa Panginoon. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, lahat sila nag-repent kay Lord. Alam niyo po, tandaan niyo yung time ng pandemic, walang mayaman, walang mahirap. Diba? Nung pandemic, lahat ng may sasakyan hindi pwede mag-drive. Lahat ng may bahay, lahat nasa bahay lang. Lahat ng may trabaho o walang trabaho hindi pwede gumala. Pantay-pantay. Yan ang nangyari. Mula sa pinakataas hanggang sa pinakamababa. Alam nyo, pangit man ang nangyari nung pandemic, maganda din kasi mostly ginamit yun ni Lord upang maraming tao lumapit sa Kanya. Yung tipo na, nung una, di mo naman nakikita nagpe-pray yun, pero nung sa kanilang bahay, 3 na ang merong COVID, bigla nag-pray. Diba? Napapansin nyo? Minsan, gagamit talaga si Lord ng pangit na sitwasyon para lumapit tayo sa Kanya. Hindi porke pangit na ang outcome. Minsan, pangit ang ngayon, maganda kinabukasan. Pagdami ng problem, pagdami ng pagpapala, kaya gustuhin nyo ang circumstances, gustuhin nyo ang challenges kasi without them, hindi ka matatasan ni Lord. Hindi mo makikita ang pwedeng maging magandang outcome. Amen. At dahil we are hearing this, inanoint ka ni Lord. Sino dito inanoint ni Lord? You are anointed for such time as this. Baka akala mo, ganyan-ganyan ka lang. Hindi. Tinawag ka ni Lord for so much things na kaya niyang gawin sa buhay mo. Ipagamit mo sa Diyos yung talent na binigay niya sa iyo. Ito yung time na lahat tayo ay magpapagamit kay Lord. Hindi, even kids nga eh. Even kids, sabi ko kay Yana, kailangan ng kids. Lagi kami magka-meeting ni Yana sa bahay. Yana, ang kids ay dapat ay ganito. Dapat ay ganito, okay? Alam niyo po ang nangyari? Kakatuwa. Meron na silang grading system. Nag-meeting, kailan ka nag-meeting, no? Meron silang sinusunod. Kasi, gift niya yun eh. Kung gift mo naman sa kids, di dapat ikaw ang andoon. Kung gift mo ang pagluluto, di sana ikaw nagluto. Alam niyo po, dati nag-try talaga ako magluto. Gawain ng youth doon sa dati namin church. Ang nangyari, muntikan ko pa masunog ang basement. True to life po yun. True to life. Hearts Day. Ang may-ari ng bahay, alam niyo kung sino? Yung andito nung isang buwan. Nung sabi ni Pastor, tinamaan ang kunat. Muntikan masunog ang bahay. Alam niyo po ang nangyari? Kasi nagluluto kami spaghetti. No, walang magluluto eh. Walang magluluto ng pagkain ng youth. Di ako nag-volunteer. Nag-YouTube ako. Spaghetti lang, spaghetti. Muntikan pa masunog ang bahay. Kasi anong nangyari, lumabas yung oil, dun sa pot, ganyan. Kaya ang galing ni Jamil, ang galing magluto niyan eh. Spaghetti lang yun, magluluto lang ako noodles, kumayat na yung oil dun sa stove, tapos nag-apoy na yun, nagpanik ako kasi ang daming usok. Tapos yung mainit na pot, nilagay ko sa sahig, tapos yung sahig, made out of linoleum pala. Nasunog yung linoleum. Kaya sabi ni, tinamaan ang kunat. Yung ang gawain pong yun, Hearts Day. Sabi ng isang pastor, hindi kaya ganyan, on fire yung mga puso. On fire yung mga puso. May gift ka, kaya ipagamit mo yung gift mo kay Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka eh. Ipagamit mo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, gifted ka eh. Ipagamit mo kay Lord. Kaya po sa pagluluto, mag-order na lang ako. Mag-order na lang ako. Kasi ayaw ko masunog ang basement namin. Sabi sa Luke 17 verse 5, sabi dyan, the apostles said to the Lord, increase our faith. Minsan, kailangan mo lang paniwalaan para makapagsimula ka. Minsan, kailangan mo lang mag-ask sa Lord lalo para makita mo ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Alam niyo po, hindi ko naisip na dadating such time, alam niyo po, dahil sa bahay, wala silang magawa eh. Kapag ako nagsasabi sa kanila, tatay, kailangan natin ng ganito.
Mama, kailangan natin ng ganito. Ate, kailangan natin ng ganito. Kahit si Kuya Raquel, kailangan natin magluto. Kasi yan, alam niyo po nangyayari, biyaya ni Lord, kakaganon ko sa kanila, nag-i-increase ang faith. Kasi nakikita yung, ay, gift ko pala to. Gift ko pala to. Ito pala ang gift ni Lord sa akin, no? Same thing sa inyo. Kapag ako'y lumapit sa inyo, kita ni Lord ang gift nyo. Ay, Pastor, para namang pag lumapit ka lang, ibig ko sabihin kapag may inassign ako sa inyo, alam kong yun na yung time na mag-go-go na si Lord. Pinag-go-go ka na ni Lord. Kaya alam niyo po, next month, no, ating Holy Week, lalapit ako sa mga magsha-share. Kumanda na kayo, titigan mo yung sakta mo, baka ikaw yun, huwag kang sasakay sa bangka. Baka padalhan ni Lord ng hangin. Okay? And also, going to church and reading your Bible is not enough. Hindi enough ang pagpunta natin sa church kung walang purpose, kung walang sacrifice, kung hindi natin alam kung ano ang sisimulan. Kailangan ang ating puso ay na kay Jesus. Kulang ang lahat. Kulang ang pagtayo. Pwede. Sila lahat na dito. Yes, nag-worship sila. Pero baka mas puno ng worship ang puso nung nandyan. Pwedeng yung mga dito, hindi ko naman sinasabi ha. Pwede kasi mangyari. Yung andyan, sa baba, sila yung puno-puno ng surrender heart kay Lord. Samantalang nandito, cha lang. Hindi natin alam ang nangyayari sa puso ng bawat isa. Kaya tandaan nyo, nung nandun sa may prayer works nung Friday, ang labanan sa paglilingkod kay Lord ay pababaan. Pababaan, hindi pataasan. Ikaw at ako ay tinawag ni Lord. Hindi lang ako, hindi lang sila Nina-Annalyn, hindi lang sila Kuya Cholo. Ikaw at ako, tayong lahat. Kaya ikaw at ako may paggagamitan ng Diyos. Kaya sabi mo sa tabi mo, partner, ito na ang season mo. Ito na ang season na gagamitin ka ni Lord na mas matindi. Ito na ang season na ina-upgrade ka ni Lord. Amen. In conclusion, dito po ako magtatapos. We must have a mind of before and after. Kailangan meron tayong isip na before and after. Pastor, ano ibig sabihin yan? Kailangan iniisip natin ano magiging outcome ng decision mo ngayon. Magiging outcome bukas. What if ngayong kasumunod kay Lord? Anong pwede maging outcome? What if next week? Anong pwede maging outcome? Alam niyo po, kahit po, sabi nga kanina, from least to greatest, ibig sabihin, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, pwede gamitin ni Lord. Pastor, paano kami gagamitin? Ang namin ay Herbalife. Ang alam lang namin ay magtsikahan. Kasi kami, hindi na namin kaya magbuhat ng upuan eh. Hindi na namin kaya ganito. Alam nyo, iba ang language ng generation ngayon kaysa sa generation ng nauna. Hindi namin kayang i-reach yung generation ng nauna kasi magkaiba kami ng humor. Mahirap ding i-reach ang generation ng mga bata ngayon. Kasi iba sila ng humor. Marami silang salita. May stigma. Mayroon silang mga kanilang language. Magkakaiba na language. Pero sinong gagamitin ni Lord? Ikaw sa generation mo. Oo. Pastor, paano kami mag-uusap-usap? Eh di kung anong nasa generation nyo, yun ang gamitin yung tools para mailapit mo sila kay Lord. Yung mga kids, alam niyo po, ang gamit ngayon ng mga youth, hindi na Zoom. Discord. Alam niyo yung Discord? Yun ang kanilang usapan, Discord. Dati pa nga, ang usong video call, Yahoo, yung Yahoo na call. Wala na ang Yahoo na video call eh. Dati uso ang Zoom sa youth, hindi na din uso ang Zoom. Discord. Doon sila nag-uusap, doon sila nagla-live group. Pastor, ang uso lang sa amin dati Friendster. Di buhayin mo. Mag-reach ka doon. Pastor, ang uso lang namin ay magsulat. Magsulat ka, magpadala ka ng letter sa isa't isa. Gamitin mo kung anong gift ni Lord sa'yo. Gamitin mo kung anong binigay ni Lord sa'yo. Huwag ka maghanap ng wala ka kasi kung anong wala ka ibibigay ni Lord sa'yo. Hindi mo kailangang maging mas para ikaw ay mas maging kagamit-gamit. Hindi. Sapat na ikaw para ikaw ay maging kagamit-gamit. Amen? Obedience mo lang ang kailangan. Obedience mo lang. To begin right is to be right with God.
And to be right with God leads us to right outcome. Ito na yung time na tayo pinagsisimula ni Lord ng bago. Kung ang Lord ay naglalagay ng something sa heart mo, huwag ka na magdalawang isip, pinag-go-go ka na ni Lord. Kung ang Lord ay may nilalagay sa puso mo, baka kasi kulang yung alam kong verse. Ang alam ko lang na verse, Jesus wept. 2 word lang. Ang alam ko lang verse, John 3:16. Alam nyo, hindi mo naman kailangan sa ulang Bible para mag-reach out ka sa iba. Sapat na ang buhay mo. Sapat na ang testimony mo. Sapat na yung obedience mo para ikaw maging blessing sa kanila. Hindi naman kailangan na kagaya ka ni Pastor na laging naka-iPad. Hindi. Sapat na yung puso mong sumusunod sa Diyos. At dahil makikita yan ng Diyos, magugulat ka. Ikaw na mismo nag-aakay ng marami palapit sa Kanya. Magugulat ka na lang, ikaw mismo may malaki kang life group. Magugulat ka na lang dahil yung puso mo, gustong-gusto mong sumunod sa Diyos, magugulat ka. Ginamit ka na ni Lord ng matindi sa generation mo. Amen. Can I ask for the worship team? Alam niyo po, kung magsisimula tayo uli, simulan mo na ng tama ka sa Diyos para maging tama rin ang kalalabasan. Sabi sa 1 Corinthians 10, chapter 31, sabi dito, so whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Alam niyo po, kung tayo lang ay mamumuhay sa verse na yan, antindi. Biruin mo, iinom ka lang ng tubig, may maboborn again. Biruin mo, kakain ka lang sa fast food, may makakakilala kay Lord. Biruin mo, magmomol ka lang, kasi you are doing everything for the glory of God. May makaka-encounter kay Lord. Biruin mo yon. Nag-selfie ka lang naman, tapos may biglang mag-chat-chat sa'yo. Bakit? Ang saya mo lagi. Anong sikreto mo? Tapos sasabay mo sasabihin, meron kasi akong Jesus. Nag-grocery ka lang naman, pero dahil sa kapila ng inflation, no? Hindi mo na tinitingnan ng presyo kasi alam mo, pinagpala ka ni Lord. Sa kabila ng inflation, makikita ng iba, bakit puno pa rin ang basket mo? Kasi, marami kaming gawain. Sama ka sa amin. Lagi kami nagkakainan. Yung LG namin, Lamon Group talaga yun. Sama ka sa amin. Every time nagsasama kami ay nagpapalakasan. That's why everything that you do it for the glory of God. Yung pagdadrive mo lang, imbis na uminit ang ulo mo, what if yun nasa unahan mo? May nagtatagumpayan, tapos ikaw ipipip ng pipip. Nangyari, you did the opposite. No, you did the opposite. Imbis na magpipip ka ng pipip, nakita mo umiiyak. Sinundan mo, tapos kinatok mo, are you okay? Can I pray for you? If you do everything for the glory of God, what change it could be? What change it could be? Kung yan lang ang naging mindset ni Jonah nung una, if he will just go to Nineveh for the glory of God, what change it could be? Yung paghawak mo ng camera, what change it could be? Paghawak mo ng mikropono, what change it could be? Pagpasok mo sa school kasi you're doing it for the glory of God, what change it could be? Yung pagpunta mo sa work kasi ang isip mo, I'm doing this for the glory of God. Kahit nakakainis yung ka-workmate mo kasi ang isip mo, I'm doing this for the glory of God. Umiiyak ka na, pagod na ako, pero I'm doing this for the glory of God. Makikita nila ang Lord nang magtato sa katrabaho mo at gugulat ka lang in no time. Kahit yung katrabaho mo, gusto ng samahan ng pinupuntahan mo. Magugulat ka na lang, nag-i-school ka, no? Kasi ang heart mo, you're doing it for the glory of God. Magugulat na yung mga classmates mo. Ikaw na lagi kang absent dahil may gawain, pinipili mo si Lord. Magugulat sila, ikaw pa ang nasa din lister. Kasi, you're doing it for the glory of God. Alam niyo po, si Jonah, he became a curse breaker. Kasi sinunod niya si Lord. Nawasak ang curse, nawawasakin ang Nineveh. Kasi may isang Jonah, bagamat may disobedience nung una, pero sumunod pa rin. At dahil siya'y sumunod pa rin, hindi winasak ng Diyos ang Nineveh. Instead of breaking and destroying Nineveh,
Nagkaroon ng revival sa Nineveh, and the kingdom of Nineveh, including its king and the Ninevites, start to worship God. Alam niyo po, before prayer works, grabe yung binaba ni Lord nung isang araw. Share ko po sa inyo. I was praying around 1 a.m. to a.m. na yon. Hindi ko mapigilan. Unti-unti na lang akong lumuhod. Umiiyak ako kay Lord. Sobrang bigat ng heart ko. And I keep on crying, Lord, bakit I believe binubos ka ngayon, pero make it clear. Make it clear, make it clear. Alam niyo po, I was reminded. I-remind ako ng Lord, may purpose tayo. May mission tayo. Bagamat meron tayong gustong atin, si Lord may pangarap para sa atin. At yung pangarap na yun, mag-focus ng revival sa marami. Yung pangarap ni Lord para sa atin, mag-focus siya ng pagbabago sa marami. Alam mo, bine-bless ka na ni Lord, it's time for you to bless others. Pastor, paano? Magbibigay ako ng pera? No. Be of service for them. Maging servant ka sa marami. Sabi sa Jonah chapter 4 verse 2, I'm not sure if it is there. Sabi ni Jonah, I knew that you are a gracious and compassionate God. Sabi ni Jonah kay God, alam ko ikaw ay mabiyaya, ikaw ay compassionate, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Alam niyo nangyari dyan? Binigyan ng Diyos ng second chance si Jonah. I'm not sure about you, pero if it is you who's right here today asking for a second chance kay Lord, this is the confirmation. Binibigyan ka ni Lord ng second chance. Second chance, i-reach out ang family mo. Second chance na magkaroon ng reconciliation sa loob ng family. Second chance na gawin ang pinapagawa ng Diyos. Second chance na sumunod sa Kanya. Bakit? Gusto ni Lord magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Gusto ni Lord magkaroon ng pagbabago. Ayaw na ni Lord na ikaw ay nahihirapan. Ayaw ni Lord na ikaw ay paulit-ulit na dyan sa iyong kasalanan. Gusto ni Lord ikaw ay maligtas. Gusto ni Lord ikaw ay makaranas ng breakthrough. Gusto ni Lord ikaw ay makaranas ng miracle. Gusto ni Lord ikaw ay makaranas ng signs and wonders. Kaya this time, binibigyan tayo ni Lord lahat ng second chance. Nakakatuwa kasi we worship a God who is merciful. Instead of punishing us, binigyan tayo ni Lord ng chance na lumapit, kumapit, at sumamba sa Kanya. At dahil doon, kita nyo na, we've seen the move of God. And I believe that this year, 2025, I firmly believe dun sa word ni Lord in 2 Samuel. It's time that the Lord rescue us and put us into a spacious place. Ina-upgrade tayo ni Lord. Napahakbang na tayo ni Lord sa spacious place. And I have a challenge sa lahat. Sino dito gusto mong aktuhan ang simula ng pagbabago sa family mo? Gusto mong magkaroon ng change sa family mo? Sino dito gusto mong magkaroon ng change sa workplace mo? Sino dito gusto mong magkaroon ng change sa school mo? Baka kasi ikaw ang nabubuli, pero baka ikaw ang kailangan bully na yon para ma-encounter niya si Lord. Sino dito gusto mong aktuhan ang pagbabago sa generation? Gusto mong aktuhan ang pagbabago sa church? Gusto mong aktuhan ang pagbabago sa community? You know what? Kung may nilalagay si Lord sa heart mo ngayon, ikaw ang gagamitin dyan ng Diyos. Ikaw ang gagamitin dyan ng Diyos. Walang iba. Hindi si Lord maglalagay ng something sa heart kung hindi galing sa Kanya. And I'll tell you this. You are the start of your family's breakthrough. I'll repeat that. Ikaw ang simula ng breakthrough ng pamilya mo. Ikaw ang nakakilala sa Kanya. Ikaw ang magsisimula ng pagbabago sa family mo. Ikaw ang una nakakilala sa Diyos sa family mo. Through you, mabibreak ang mga curses. Dahil ikaw ay nakakilala na sa Diyos sa family mo, mapuputol ang kahirapan sa family mo dahil sa iyo. Dahil ikaw ay nakakilala na sa Diyos, gagamitin ka ni Lord sa family mo para yung family mo maputol lahat ng sumpa at kahirapan.
Gaya ng paggamit ni Lord kay Jonah. Through Jonah, the Lord have used him para maputol lahat ng sumpa sa lugar ng Nineveh. And I pray and I hope and I firmly believe in my spirit that it's the time that the Lord wants J1 Sherwood Park to go. It's time for an upgrade. It's time for us to step up sa gusto ipagawa ni Lord sa atin. Can we all stand up? And we're gonna pray. Could be meron dito, prinomote ni Lord sa work. Could be meron dito, prinomote ni Lord financially. Could be meron dito, prinomote ni Lord spiritually. Could be meron dito, prinomote ni Lord sa family. Pero you know what? May purpose. May rason. May reason kung bakit ka pinopromote ni Lord. And the reason is for you to go sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. The reason is kaya ka inaangat ni Lord ngayon kasi may pinapagawa ang Diyos sa'yo. Pinapalawak ni Lord ang faith mo kasi pinapalawak din ni Lord ang lugar ng anihan mo. Pinapalawak ni Lord ang iyong pananampalataya kasi alam ni Lord, malawak ang paggagamitan niya sa buhay mo. Pinapalawak ni Lord ang buhos niya sa buhay mo kasi this time, level up of anointing, ibubuhos niya sa'yo. Can we just close our eyes and pray this time? Lord, we pray as a church. We pray, O God, as the whole J1 Sherwood Park family. Dalangin namin. Prepare us, O God, in this new season. Prepare us, O God, in this upgrade. Prepare us, O God, Lord. Thank you kasi binibigyan mo kami ng second chance. Binibigyan mo kami, O God, ng new opportunities. Binibigyan mo kami ng mga bagong pintuan for breakthrough. Binibigyan mo kami, O God, ng mga panibagong pagkakataon para makita namin, O God, ang kagandahan mo. Binibigyan mo kami, O God, ng mga panibagong chances, O God, for us to worship you. And Lord, this time, tulungan mo kami magkaroon ng obedient heart na sumunod sa kalooban mo, gustuhin ang gusto mo, at pangarapin ang pangarap mo sa buhay namin. Lord, we just pray and hope. Use J1 Sherwood Park for your glory alone. Use J1 Sherwood Park, O God, for the expansion of your kingdom. Use J1 Sherwood Park as a blessing to this nation. Use J1 Sherwood Park, O God, as a church who stands in your gospel. Use this church, O God, as a church, O God, that will lift your name up in season and out of season. If it's you, kung yun din ang prayer mo, humanda ka, kasi i-upgrade ka lalo ni Lord. Pinapataas ni Lord ngayon ang faith mo. Pinapataas ngayon ni Lord. Kung meron kang pinagtatagumpayan, this time ipapasa mo na. Kasi tinataas ni Lord ang level ng anointing mo. Kung meron kang hinihingi kay Lord this time, hindi niya na patatagalin kasi ang gusto ni Lord, pinuputol niya na ang sumpa sa buhay mo. Like what Jonah did in Nineveh. Putol na ang sumpa ng kahirapan. Putol na ang sumpa ng sakit at karamdaman. Putol na ang sumpa. Putol na. Putol na. There will be reconciliation. There will be breakthrough. There will be signs and wonders. There will be miracles. At ito ang season na ang church ay mag-go-go sa nais ng Lord sa church. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Can we just worship the Lord? Let's worship the Lord. Satisfied down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you. Oh, let's worship the Lord. I want more of you, God. Satisfied down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Lord,
kami. Lord, we are standing in the gap right now. We pray, oh God, for our generation na maglapitan sa'yo. We pray that every family in this society, kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas, Jesus. Lord, we pray that in this church, buklarin mo kami ng pag-itibay. Lord, use this church. Kung meron man kami, oh God, na mga kapatid, oh God, na matagal na namin hindi nakakasama mag-worship sa'yo. Lord, palakasin mo sila in this time, oh God. Sila mismo magkakaroon ng grabing testimony. Sila mismo makaka-experience ang breakthrough at excited kami, oh God. And Lord, kasi pinag-go mo na kami, nile-level up ng bawat isa. Oh God, may purpose ang bawat isa. And Lord, we're thankful because your presence will be tangible. Your presence will be visible. Hindi matatapos ang taong ito na walang magkakaroon ng breakthrough. Hindi matatapos ang taong ito na hindi kami makakakita ng revival, Lord. We firmly believe that there shall be an upgrade in this season, in our personal lives, in this church, in this community, in this whole city, in this whole province. We just entrust everything to you. Lord, help us na gustuhin ang gusto mo, ayawan ang ayaw mo, at pangarapin ang pangarap mo sa buhay namin. Set us fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set us fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set us fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set us fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set us fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Lord, I just released an activated anointing. Ito ang season na grabe ang gagawin mong pagkakagamit sa bawat isa. Ang bawat isa narito, gagamitin mo for your fullness and for your glory alone. Walang ibang maitaas o sa buhay namin, kundi ikaw lang. That's why, oh God, we just continuously surrender our lives to you. Be the one to be lifted up, glorified and magnified sa buhay ng bawat isa. Ito ang aming samot na langit. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpan natin sa Lord.